Guys, welcome to our channel. So mayroon tayong mga panibagong video para sa ating access point na Umuda EEP110. So ang galing nito sa piso wifi natin. So stable talaga siya. So matagal. Ang galing configuration nito. So first po is lalagyan po natin siya ng IP address ang ating network na LAN. So dito tayo sa internet. So, change adapter settings, lalagyan po natin siya ng IP address para ma-configure natin. Punta tayo dito sa use following IP address. 192.168 0.200. Bakit ilagay ko po is 200? Kasi po is 254 po ang default gateway niya. 192.168.0.254. So, linapit ko po sa kanya is 200. So, subnet mask natin. Click lang natin siya. Then, okay. So, yan. Punta po tayo dito sa browser natin. So, papasukin na niya natin. No? 192.168.0.254. So, ayan po ang ating TP-Link EEP110 outdoor access point natin. Magaling po ito sa ating sa piso wifi. So ito po ang mostly ito po ang ginagamit ko sa lahat ng piso wifi ko. So kasi parang stable po sa kasi ang although hindi naman siya kalayuan yung distance, pero within 100 meters kaya niya pong ibigay yung bandwidth na hinihingi mo. Pero pag lumagpas ka doon, medyo mahina ng konti. Lalo na pag madaming puno, pero pag open field siya, ang ganda. Okay? Ang ganda. Sa pag open field, pwedeng abutin siya ng mga 200 meters kaya niyang abutin. Pag open field. So, papasokin natin, admin. Then, admin. Ayan po. So, ito po ang ating information. So, dito tayo. I-configure natin siya. Wireless. Ito po yon. So, sa akin, meron na kasing nakalagay na piso wifi. So, i-delete ko yan. Then, i-click lang natin itong add. Then, ilalagay natin dito SSID kung ano ba ang lalagay. So, lalagay ko po isa na. Say, for example, piso wifi. Kasi pang piso wifi ko to eh. Then, security mode, wala. Kung pang piso wifi. So, kung hindi po pang piso wifi, lalagyan mo po siya ng password. Kung gagamitin mo siya as access point nyo para outdoor, para sa bahay, say for example, mayroon ka ng router sa baba, then gusto mo mag-extend para medyo malayo-layo, so ganito ang gamitin mong access point. So, ito po, lalagyan mo siya kung anong gusto mong SSID. Sa akin kasi is, ginawa ko is sa piso wifi ko to ginagamit. So, tatanggalin ko po itong, no password po. Ganyan lang po sa akin. So, okay lang po siya. Ayan. So, ayan po, piso wifi SSID. So, ready na po natin siyang gamitin. So, dito, TX power, pwede mo siyang i-adjust, channel. Pwede kang, maghanap ng channel, yung hindi congested. Halimbawa, mostly kasi, ang mga channel nila, ganito, 1, 2, 6, or 12. Ganyan. Sa'yo, pwede mong gawin 11 or 10 or 9 para hindi siya, kasi tinawag na, pag may malapit kang access point or wireless na same ang channel,
Isa rin po 'yan sa nakakaapekto ng signal. Mayroon kasi siyang interference. So, ganyan, kung gusto mo auto lang, then TX power nasa 22 dBm ang lakas niyan. So, yan, save lang natin. Yun po. So, kung gusto mong gamitin siya as a bilan, ito po yon. Lalagyan mo siya ng bilan, i-enable mo po siya. Yan. Halimbawa, 13. Yan, bilan 13. Pinapatak mo bilan 13. Yan po. Halimbawa, 22 para sa ating piso wifi. Yan po, pwede. So, dito naman po is titingnan natin itong portal. Ayan. Kung gusto mo ito ginagamit kasi ito kahit parang cloud, pang piso wifi, ginagamit po ito. So, pwede pong may scheduler tayo. Yan. Gusto mong i-schedule. Associate, yan. Associated with EP. Enable. Ngayon, ganyan. Tapos, associated with EP. Radio. I-on mo siya. Ayan. Ayan. Kung mayroon siyang association. Ayan. Then, save mo siya. Ganyan. Associated mo dyan sa aping yan. Ganyan. Pwede yan. Then, pwede kan mag-create na profile. Scheduler. Balik natin sa dati. Ayan. Off. Save natin siya. Save natin. Then, pwede tayo dito sa, ayan, sa queues. Ayan, pwede yan. Pwede mo siyang paglaruan. Dito sa Rook, yan. Rook AP detection. So, enable mo po siya. Then, save. Ayan. Halimbawa dito, gusto mong scan. Rook AP detections, all clients will be disassociated. Okay lang, tingnan natin. Pag ito ginamit mo, madidetect po siya. So, ito po ang pwede mong gamitin. Kung gusto mo yung tinatawag natin, i-repeat mo yung signal. Or may existing signal, i-connect mo po siya ito. Say for example, i-connect ko po siya dito sa aking piso wifi. Ito. Dalawa kasi ang piso wifi ko ito. Ito, taka ito. So, ayan. So, nakikita nyo ba? O, ayan. So, sinasabi ko sa inyo kanina, ito yung channel 6, channel 1, channel 1, mostly channel 1 and channel 11. So, kailangan palitan mo po siya, yung channel 1 mo, palitan mo po siya ng ibang channel. Yung hindi kinukuha nila, di ba? Mostly 1 and 11. Ito naman si, channel 6. Mas maganda to, separated siya. Papalitan natin ito, channel 1. Ganyan, pwede kang magpalit. So, say for example, dito tayo kukonect. Yan. Yan. On. So, trusted EP list, ito. Rogue AP detection. Yan. Yan. Ganon lang po AP detection. Gusto natin i-detect siya. Backup. Ito, download backup trusted lists. Pwede yan. Tanggalin natin sa pag-enable. Yan. Kung gusto natin titingnan, yan. Dito, Mac filtering. Kung gusto mong i-filter yung lahat ng nakakonect. Pwede yan. Yan, wireless settings. Ito na yung settings natin. Management. Ito, nakita nyo? 192.168.0.254. So, pwede mo siyang gamitin static. Para kung gusto mo siyang i-remote, ma-remote mo po siya. Then, system. Ito na yon. Kung gusto mong magbago ng password, new password sa pagpasok, yun po yun. Then, sa system, meron siyang control, settings, time settings, reboot set, backup and restore, firmware update. So, kayo nang bahala niyan. Bug explore. So, that's it. Yun lang po, para magamit mo itong, maganda itong paggamitin sa piso wifi.
or kahit outdoor nyo po. Stable po siya ang connection. Itong TP-Link Omoda 11 AAP110. So ang galing nito kahit medyo hindi siya kalayuan pero maganda itong pang outdoor access point. So see you guys for my next video. Please like and subscribe in my YouTube channel. I hope nakatulong po itong video para sa mga baguhan.